Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Ang akala ni Isabela ay magiging madali ang pagtunto niya sa bahay na nag-iisang kapatid ng mami niya. Pero nagkamali siya. Ang tanging impormasyon na alam niya ay sa Santiago, Isabel ito nakatira. Hindi agad niya naisip na maaaring marami nagbago sa lugar. Buhat na magpunta siya noon 8 taon na ang nakakaraan. Ngayon ay tiyak na mahihirapan siyang hanapin ang kinaroroonan ng bahay ng auntie niya. Lalo pat hindi niya alam ang eksaktong address niyon. Tahimik na tiningnan niya si George nang basiyang magalit ito kapag nalaman ang pinoproblema niya. Saan na tayo ngayon? Tanong nito. Napangiwi siya. Ilang minuto na silang nasa terminal ng bus sa Isabela. 9:00 na ng umaga at mataas na ang sikat ng araw. It was a sunny day. Mainit ang panahon, bagamat halatang dinadaanan ng ulan ang naturang lugar dahil sa basang kalsada. Nakadagdag pa iyon ang init na nararamdaman niya dahil sa siksikan ng mga tao at sa mga makina ng bus na nasa terminal. Halos walang ipinagkaiba ang kinaroroonan nila sa Maynila. Paano ay maituturing ang Santiago na syudad sa lalawigan ng Isabela? Sa paligid ng terminal ay makikita ang iba't ibang establishmento na makikita rin sa Maynila. Sasakay pa tayo ng jeep. Iyon ang natatandaan ko. Sagot niya. Tiningnan siya nito. Sigurado ka ba? Alam mo ba talaga ang pupuntahan natin? Tila nagdududang tanong nito. Tumaas ang isang kilay ni Isabela. Dapat ay ipakita niya kay George na alam niya ang pupuntahan nila kahit ang totoo ay hindi siya sigurado. Oo nga't by land silang nagpunta roon ang mami niya dati, pero hindi sila nag-commute. They had their own driver at makikita niyang hindi siya nagkakamali sa mga natatandaan niya. Oo naman. Akmang iniangat niya ang mukha para makumbinsi ito nang makaramdam siya ng pangangalay ng batok. Ipinilig na lamang niya ang ulo sa kami nasahe iyon. Nakakapagod talaga ang biyahe. Sabi nito. Inabot ng 9 na oras ang biyahe nila. Bagamat tulog siya na halos kabuuan ng biyahe, ay napagod pa rin siya. Mabuti na lang at kasama niya si George na lagi nakaalalay sa kanya. May hinuha siya na hindi ito nakatulog ng maayos dahil sa kanya. Isinukbit nito sa balikat ang bag nito, saka ibinitbit ang dala niyang maleta. Halika na, anito. Pagkatapos ay naglakad palabas ng terminal. Sumunod siya rito. Saan tayo sasakay? Tanong nito nang makalabas sila. Nagpalingaligan siya ng tingin sa paligid. Saan nga ba? Naibulong niya sa sarili. Nagkunwari siyang hinahanap ang sakayan. Hindi mo alam no? Kastigo nito. Alam ko. Pagpapatuloy niya sa pagpapanggap. Saan? Bumuntong hininga siya. Humugod siya ng malalim na hininga at saka dahan-dahang ibinuga iyon.
Wala na siyang dahilan para magsinungaling pa sa binata. Fine, hindi ko alam. Hindi ako sigurado kung saan ang eksaktong bahay ng auntie ko. Pag-amin niya, marahas na bumuntong hininga ito. Napangiwi siya. Nakita niya na tila naiinis ito. Ano ngayon ang plano mo? Tanong nito. Tila hapong-hapo na inilapag nito ang bag niya. I'm sorry George. Alam mo naman na hindi ito planado. Hayaan na natin. Hanapin na lang natin ang bahay. Alam mo ba ang address? Putol nito sa sasabihin niya. Umiling siya. Napaungol ito. Bahagya itong lumayo sa kanya at tila nag-iisip kung ano dapat gawin. Nahiling niya na kung ano man tumatakbo sa isip nito, sana ay iyong hindi niya ikapapahamak. Maghanap na muna tayo ng matutuluyan. Sabi nito maya-maya. George, lumapit siya rito. Hindi ako galit. Kung yan ang tatanong mo, halika na. Kinuha nito ang bag niya. Pagkatapos ay naglakad palayo. Wala siya nagawa kundi ang sumunod dito. Maya-maya ay huminto ito at kinausap ang isang matandang lalaki. Hindi na niya tinawid ang halos 2 metro na layo niya sa mga ito dahil baka makagulo lang siya. Isa pa, may pakaramdam siyang ayaw siyang kausapin ng binata. Naghintay lang siya hanggang sa matapos ng mga ito. Nang marahil ay tapos na nang mag-usap ang dalawa, ay lumapit sa kanya si George. Nasa kabilang barangay para ang hotel. Halika na at na makapagpahinga ka na. I'm okay. Kaya ko pa. Sabi niya. Ayaw niya maging pabigat rito. Gayong siya ang may kasalanan kung bakit sila nasa ganong sitwasyon. Hindi ito umimik. Maya-maya ay naglakad ito. Bumuntong hininga siya bago sumunod sa lalaki. Pakiramdam ni Isabel ay pinaparusahan siya ng tadhana dahil hindi pa man nakakalayo ang jeep na sinasakyan nila patungo sa kabilang barangay ay nahulog na iyon sa isang malalim na lubak. Marahil ay dahil makapal na putik kaya hindi napansin ng driver ang malaking bako sa kalsada. Nahulog doon ang gulong ng likurang bahagi ng jeep at ngayon ay hindi na iyon makausad. Gustuhin man niyang magreklamo ay naisip niyang wala iyong magagawa. Tumingin siya kay George. Tahimik lang ito nakaupo sa tabi niya. He never even bothered to argue with her. Napabuntong hininga siya. Baba po muna kayo. Susubukan lang natin na itulak ang jeep. Mabilis lang to. Malakas na sabi ng driver, saka umibis mula sa driver's seat. Nagsibabaan ang mga pasahero sa kabilang linya. Pati na rin sila ni George. Magpapatulong lang mga igan. Nakangiting sabi ng driver na pinapatungkulan ang mga lalaking pasahero. Tiningnan siya ni George bago ibinaba ang mga bag sa isang tabi. Dito ka muna ha. Magpahinga ka. Sabi nito. Habang abala si George sa pagtulong sa pag-ahon sa jeep, ay nagpalingalinga siya sa paligid. Nakakita siya ng maliit na kubo sa di kalayuan. Mayroong bench sa tapat niyon. Kaya naingganyo siyang bitbitin ang mga bag nila ni George at lumapit sa kubo para makapagpahinga. Mabuti na lang at mukhang walang tao sa kubo. Kaya kampante siyang walang sisita sa kanya roon. Maya-maya ay nahagip ng tingin niya ang bag ni George. May kung anong kulay asul na nakausli sa zipper niyon. Nang buksan niya ang bag ng binata, ay napagtanto niyang folder iyon na may lamang mga papel. Binuklat niya iyon at akmang aayusin ang pagkakasalansan ng mga papel nang bigla siyang matigilan. It was George's thesis. Naalala niya na minsan maalipungatan siya sa biyahe
patungo sa Isabela, ay nakita niya na may kung anong binabasa si George sa bus. Hindi nga lang niya iyon malinaw na nakita dahil agad na inihilig ng binata ang ulo niya sa balikat nito, dahilan para makatulog uli siya. She felt guilty right away. Una niya nakita ang folder na iyon nang dumating siya sa bahay ng binata na nagdaang gabi. Mabusising gawin ang thesis. Alam niyang pinagkaabalahan iyon ni George, lalo na't graduating na ito. Huminga ng malalim si Isabela, saka binasa ang thesis. His work was brilliant. Bagamat may mga salita roon na hindi niya maintindihan, ay natitiyak niyang hindi birong effort ang inilaan ng binata para gawin iyon. Biglang nag-init ang kanyang mga mata. Sa halip na mag-focus ito sa thesis nito, ay hayon ito at sinasamahan siya sa isang walang kasiguruhang sitwasyon. Maya-maya ay narinig niya ang pag-irit ng sasakyan, kasabay ng hiyawan sa di kalayuan. Dali-dali niya ibinalik ang mga papel sa folder, saka ipinasok iyon sa baga. Halos mapalundog siya nang biglang umilaw ang screen at mag-ingay ang cellphone na nasa bag din ng binata. Kinuha niya iyon. Bigla siyang kinabahan nang makitang mama ang nakaregister sa screen. Tatawagin sana niya si George pero naisip niyang baka pagalitan ito ng mama nito. Siguradong hinahanap ng binata ang pamilya nito. Nagpasya siyang sagutin ang tawag para makapagpaliwanag siya sa mama nito. Hello? Kinakabahang bungad niya nang pindutin niya ang answer button. George? Ang tinig ng ginang sa kabilang linya. Lalo siyang kinabahan. Hindi po ito si George. Si Isabel po ito. Marahas na bumuga ito ng hangin. Nasaan siya? Alam kong magkasama kayo. Nag-aalala na kami sa kanya. Sabi nito, bahagya nanginginig ang boses nito. Nang marinig niya ang pagsinghot nito, ay nakumpirma niyang umiiyak ang ginanga. Tuluyan na siyang kinain ng guilt. Tita, pasensya na. Busy lang kasi siya, tita. Huwag po kayong magagalit kay George. Ako po ang may kasalanan. Hindi naman po. Bakit magkasama kayo? Ikaw siguro ang narinig kong kausap niya kagabi, ano? Anong ginagawa mo sa bahay namin ng ganung oras? Hindi ugali ng anak ko na umalis na hindi nagpapaalam. Hindi rin siya umaalis ng alanganing oras. Ano nangyayari, Isabela? Putol nito sa sasabihin niya. Mababa ka sa boses nito ang galit. Tita, hindi naman po sa magkasama kami. Yes, we are, bigla ay hindi niya alam kung paano ipapaliwanag dito ang sitwasyon. Nagkaroon lang po ng misunderstanding sa bahay. Gusto ko lang po sana magpaalam sa kanya. I never thought na nasasama siya sa akin. I'm sorry, tita. Isabela, bumuntong hininga ito. Hindi ko lubos na naiintindihan ang nangyayari sa iyo at sa nanay mo. Pero kung pagbabasihan ang mga intriga tungkol sa kay Nanet, alam kong hindi maganda ang nangyayari. Gayunman, problema mo yun at ng nanay mo. Hindi dapat nyo naapekto ng anak ko. Isabel, hindi sa nagiging masama ako sa iyo. Pero sana alam mo na graduating ang anak ko at hindi kami mayaman na katulad mo. Pasensya ka na. Hindi ako galit sa iyo. Nagkataon lang na mahalaga ang pagsisikap para sa amin. Isabel, ayaw kong masira ang mga pangarap ng anak ko. Huwag naman sana, iha. Huwag naman sana na dahil sa iyo. Isabel tried not to feel empty, but she was. Para siyang pinagsakloban ng langit at lupa ng mga sandaling iyon. Tama ang mama ni George. Nang mabasa niya ang thesis ng binata, alam na niyang hindi magandang idudulot dito sa paglalayas niya. She was George's distraction. Wala siyang may dudulot na maganda sa binata. She would definitely ruin him and his future. Don't worry po. Pauwi na po kami.
Nasabi nilang niya para kumalma na rin ang ginang. She was so down at the moment. Aasahan kong sinabi mo, hindi ko ba siya makakausap? Tanong nito. Lumingin siya kay George. Tinutulungan nito ang driver sa pagtatanggal ng putik sa gulong ng jeep. Wala itong kamalay-malay sa nangyayari. Tita, tumutulong po siya sa driver kasi nasiraan kami. Pero okay po siya. Tugon niya habang malungkot na nakamasid sa binata. Bumuntong hininga ang ginang. Sige, mag-ingat kayo. Sana nagkakaintindihan tayo, Isabela. Opo, tugon niya. Maya-maya ipinutulan nito ang kabilang linya. Ibinalik niya ang cellphone sa bag ni George. Kapag kuwen ay nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Ano na ang mangyayari sa kanya? Sa kanila ni George. Kailangan na niyang pakawalan ng binata. Iyon ang nais na ipahiwatig ng ina ni George. Maraming katanggap-tanggap na dahilan ang ginang para paglayuin sila ng binata. At mas mahalaga ang mga dahilan na iyon kaysa sa kagustuhan niyang makasama si George at mahalin ito. Masaya siya na nasa tabi niya ang binata sa oras na kailangan niya ito. Hindi niya ipagpapalit ng mga oras na kasama niya ito sa kahit anong bagay. Pakiramdam niya ay kaya niya makarating kahit saan basta ito ang kasama niya. Gayunman ay hindi maaari ang gusto niya dahil may sarili itong buhay na kailangan nitong harapin at magawa lamang nito iyon kung lalayo siya. Okay na ang jeep. Hindi niya namalayan na nakalapit na sa kanya si George. Hindi siya umimik. Halika na. Iyaya nito sa kanya. Noon lang siya kumilos para kunin ang bag nila. Iniabot niya sa binata ang bag nito. Samantalang siya ay nagbitbit ang bag niya. Ako na magdadala niyan. Anitong akmang aabutin ang bag niya. Umiling siya. Ako na lang. Kumunot ang noo nito. Pilit siyang ngumiti para palisin ang pagtataka sa mukha nito. Maya-maya ay umangat ang kamay nito. Saka marahing naplos ang pisngi niya. Napapikit siya sa ginawa nito. It was as if she wanted to cry. Anong iniisip mo? Nag-aalala ka ba? Tanong nito. Hindi naman, pagod lang siguro ako. Dumilat siya. Pagkatapos ay inalis na kamay nito sa pisngi niya. Hinawakan nito ang kamay niya. Konting tis na lang. Pagpapalakas nito ng loob niya. Ngumiti siya. Kung alam lang nito ang gumugulo sa isip niya ng mga sandaling iyon, sigurado siyang hindi iyon ang sasabihin ng binata. Salamat, sabi niya. Hindi niya inaasahan ang sunod na ginawa nito. Kinabig siya nito at niyakap ng mahigpit. Narito lang ako hanggang maging okay ka. Gagawin ko ang lahat para makatulong. Biglang nagkaroon ng bikig sa lalamunan niya. She didn't want to give him up, but she had to. Dahil madadamay lang ito sa pagiging miserable niya kung magpapatuloy pa sila. Halika na, tayo nilang hinihintay. Sabi nito nang pakawalan siya. Magkahawak kamay na tunungo nila ang jeep na naghihintay sa kanila. Tahimik lamang sila sa kabuuan ng biyahe. Maanaka-naka niya sinusulyapan ng binata at sa tuwina ay nahuhuli siya nakatingin din ito sa kanya. Nahiling niya na sana ay hindi nito nabasa ang nasa isip niya. Tanghali na makarating sila sa hotel na sinasabi ng matandang nakausap ni George. Dapat ay magkahiwalay sila ng kwarto pero naisip niya na kailangan nilang magtipid dahil kaunti lang ang dala niyang allowance. Paubos na rin ang laman ng ATM niya. Pareho silang nagpasya na sa isang kwarto na lamang ang okupahin nila. Agad na nakatulog si George pagkatapos itong maligo at makapagpalit ng damit. Samantalang siya ay ilang minuto ang nakaharap sa dresser pero hindi pa rin dalawin ang antok. Bumaling siya sa binata. He was sleeping
like an angel. Napabuntong hininga siya. Hindi na siya natahimik mula nang makausap niya ang mama ni George. Nagtatalo ang isip at puso niya. Sinasabi ng isip niya na kailangan na niyang pauwiin si George. Pero ayaw pumayag ng puso niya. Ito na lang ang tanging masasandalan niya. Kailangan niya ito ng mga sandaling iyon. Isa pa, natatakot siyang mag-isa sa lugar na kinaroroonan nila. Pero papaano ang napagkasundoan nila ng mama nito? Hindi yata niya kayang suwayin iyon. Dahan-dahan niyang kinuha ang bag nito, saka kumuha ng papel at panulat. Ilang sandali pa ay natagpuan niya ang sarili na gumagawa ng liham para sa binata. Nagsimula siyang umiyak. Nasunod ang idinidikta ng isip niya. She had to let him go or else they will both make a sacrifice. Pagkatapos magsulat, ay itinupi niya ang papel. Saka isinuksok iyon sa thesis nito kasama ng ballpen. Walang ingay na kinuha niya ang kanyang bag. Pagkatapos ay tinungo ang pinto. Sana ay mapatawad siya nito sa gagawin niyang pag-iwan dito. Hindi niya maaaring isama si George sa gulo ng buhay niya. Tama ang ina nito. May kinabukasan ito. Samantalang siya, kung mayroon man, ay hahanapin pa niya.